What's up at welcome sa Pocho Club. Ito ang Ninoy Aquino Day 2025 special at naririto po ako sa Aquino Center and Museum sa Tarlac City upang tingnan ang relo na suot ni former Senator Ninoy Aquino nung siya ay pinaslang noong Agosto 21, 1983. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! Itong footage na ito, ako po personally yung kumuha niyan, pero obviously inexplain ko dito kasi medyo mataimtim po yung atmosphere doon sa museum at ayaw ko pong sirain yon. Sa display na ito, makikita natin ang ilan sa mga accessories na suot ni Ninoy Aquino sa kanyang huling paglalakbay aboard China Airlines Flight 811 noong August 21, 1983. Marami siyang mga accessories. Ang pinaka-iconic, I guess, would be yung salamin niya, no, which is broken sa loob ng display na ito. At syempre, yung paksa po mismo ng video na ito, which is yung relo na suot niya. At ang relo po na ito ay isang Seiko, ang A159-4000. Doon po tayo sa value ng isang relo na katulad nito. Kunwari gusto niyo siyang bilhin today, for example, a good vintage piece in good condition. At nakakakita po ako ng examples ng relo na ito for around $100. Yan po ay nasa mga 5,800 pesos, no, in our currency. At mapapansin nyo, ang daming functionalities sa relo na ito. Nakakapagsabi ng oras, hours, minutes, seconds. Merong light display to, I think. With the pushers sa gilid, mapapansin nyo, possibly meron niyang alarm functionality and chronograph. And you would be right in assuming that. Bukod dyan, it can tell you the day of the week, the month, for example. So, maganda ang functionality ng relo na ito. And for a mechanical piece to be able to tell a lot of those details, sobrang mahal po nun. And itong relo, na-release ito noong 1977. It's probably made of stainless steel. But dito mapapansin nyo kasi parang gold tone siya, no? And that makes me think na most likely gold-plated ang relo na ito. But here's the interesting bit. It's time for a bit of history. Noong December 25, 1969 po, inintroduce ng Seiko ang pinakaunang quartz wristwatch in the Seiko Astron. In simple terms, ang ibig sabihin po ng quartz na wristwatch is battery-powered ang mga relo na ito. At growing up, yan po ang pinakakilala ko na uri ng mga relo. Pero bago po ang panahon na yan, ang pinakakilala po talaga would be yung mechanical wristwatches. So, ang mechanical wristwatches po, hindi kailangan ng battery, pero mas komplikado po sila. Meron pong wina-wind na mainspring, at yung mainspring po na yan, kapag na-wind, it powers the wheel train and the escapement. At yan po ay tumutulong sa relo na makapagsabi ng oras. So, ang interesting po is napamura at napabilis ng quartz technology ang paggawa ng mga relo. Dahil sa mura at bilis ng pagkagawa ng mga quartz wristwatches ng mga Hapon nung panahon na yon, ang ibig sabihin po niyan para sa mga Swiss watch brands, for them, it was an apocalypse. Nalaos ang mechanical watches, napabagsak ang maraming Swiss watch brands. At ang tawag po sa phenomenon na ito, depende sa inyong perspective, could be the quartz crisis or the quartz revolution. At interesting po yan dahil ang relo na ito, nasuot ni Ninoy Aquino noong siya po ay pinaslang, ay galing sa isang brand na nag-cause ng isang revolution. And in turn, si Ninoy Aquino po, sa kanyang pagkamatay, ito po ay nagsilbing mitya para magkaroon ng people power revolution, which ultimately, yan po ang nagtaboy sa diktadorya ni Ferdinand E. Marcos. And speaking of Ferdinand E. Marcos, baka lang din po interesado kayong malaman kung anong relo ni Ferdinand E. Marcos, no? At ang example po ng relo niya dito na ipapakita ko ay isang Patek Philippe, the Gondolo Golden Ellipse, reference 3528/3. So ang relo po na ito, I've seen it sell on the secondary market for up to $10,800. And in peso terms today, yan po ay nasa mga 620,000 pesos po, no? Ang relo na ito, maaari po na iniregalo ni Imelda Marcos kay Ferdinand E. Marcos noong 58th birthday niya. Kaya po meron inscription ito sa likod ng relo. At makikita nyo, malayo ang style nito sa Seiko. Whereas yung Seiko ni Ninoy, napaka-utilitarian,
ang dating po ng Patek Philippe na ito ay very prestigious, no? Napaka-prestigyoso po ng dating at ng aura ng relo na ito. At I think reflective po yan sa overall choices ni Ferdinand E. Marcos, lalo na nung panahon po niya, napaka-extravagant po ng mga ganap sa Pilipinas, no? And much of this has carried over to current President Bongbong Marcos, specifically the taste in watches. In previous videos, napakita ko na si current President Bongbong Marcos to have at least a couple of Patek Philippe's in his collection alongside a sea of IWC watches. And I think this is great taste on his behalf, and this is definitely something na minana niya kay Ferdinand E. Marcos. If you're a fan of the look of Ninoy Aquino's watch when he was aboard China Airlines Flight 811, ang may sasuggest ko pong alternative, which is available currently, would be the A700W series from Casio. There are a lot of choices, a lot of variety in this watch line pag gusto niyo ng modern na take on this watch. And Casio is probably the epitome of quartz watches. Only recently lang sila nagkaroon ng automatic watch, and anything from Casio at this point is quite a good choice. I think that's even less than 3,000. No? You can get good quality watches already. Pagdating naman po sa alternative for the watch of Ferdinand E. Marcos, I'm suggesting the Metric Light, the silver and black from the brand Brew. I've introduced this brand before, so I won't say much about them. Pero ang relo po na ito has the size of a vintage watch, and that's why I think it's a good choice, lalo na mahal po ng watch enthusiasts ang brand na ito. Ayun, nakita na po natin ang relo na suot ni Ninoy Aquino nung siya po ay pinaslang noong August 21, 1983. At ikinumpara ko po ito sa isa sa mga relo ni Ferdinand E. Marcos. Ang gusto ko po sa dalawang relong yan ay yung Seiko. And it's because of the revolution that it caused. Ang dami pong nabago sa mundo ng paggawa ng mga relo nung naglabas po ang Seiko ng kanilang mga quartz watches. At doon naman po sa mga alternative, mas gusto ko po yung Brew. I really like this aesthetic, and I guess meron akong bias for micro brands, no. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba pong inyong opinion, kung tingin nyo mas maganda yung Patek Philippe na suot ni Ferdinand E. Marcos nung mga panahon na yon, let me know in the comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang Ninoy Aquino Day 2025 special ng Pochok Lock, please do hit the like button. At kung trip nyo po ang ganitong klaseng content, pagsuri sa mga relo ng mga kilalang personalidad, watch reviews, please subscribe to the channel and hit the bell icon. Yun lang po. Maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!